Dahil sa tagumpay ng Gilas Pilipinas sa katatapos lang na Asian Games kung saan ay naiuwi nga ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa katatapos lang na Asian Games sa China, ay naging extra motivated itong sports director ng SMC na si Al Francis Chua, at naglatag nga agad siya ng magandang suhestyon patungkol dito sa future ng Gilas Pilipinas sa ating pag-usapan. At itong di umano'y mayroong player na tinawagan nila bago mag-umpisa ang Asian Games ay humihingi ng bayad bago maglaro. O sa atin ito alamin mga quest kung sino nga ba ang player na tinutukoy dito. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-likes and subscribe. Maraming salamat. So anyway mga koys, dahil sa tagumpay nga ng Gilas Pilipinas sa katatapos lang na Asian Games, ay naging extra motivated itong SMC Sports Director kung saan nabigay siya ng magandang suhestyon sa SBP. Ito ang balita ng Spin.ph. San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua urged the Samang Basketball ng Pilipinas to start planning for future right after Gilas Pilipinas captured the gold medal in the 19th Asian Games. Ito yung kagandahan mga coach, dahil nga naging extra motivated nga itong si Sir Al Francis Chua, at gusto nga niya planuhin na agad ng Samang Basketball ng Pilipinas ang magiging future moves ng Gilas, dahil nga mayroon itong naka-schedule sa ngayong 2024 na dalawang international games. So ito yung mga coach, ayon sa balita ng Spin.ph, mayroong dalawang laban ng Gilas Pilipinas ngayong 2024. Ito yung FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na magi-start nga ito sa February, at saka itong OQT o Olympic Qualifying Tournament nasa July naman to mga coach. So sana nga sundin itong sinasabi ni Sir Al Francis Chua, dahil makakatulong nga ito ng maaga na preparasyon para sa Gilas Pilipinas. Mahirap kasi baka mapatulad naman dito, magkaroon pa ng kunting aberya. Katulad nito sinasabi ni Sir Al Francis Chua sa balita ng Spin.ph na kailangan nga maaga maiplot ang mga schedule dahil may mga laro nga sa PBA. So kung sino mga player ang available na gagamitin. So maganda naman yung suhestyon ni Sir Al Francis Chua, dahil nga kung si SMC o MVP o si Samang Basketball ng Pilipinas ang hahawak dito, kailangan ng maagang planning dito. Yun ang tinutukoy niya. So kung sino naman ang coach na hawak, kasi alam natin si Coach Tim Cone ay interim coach lang siya dito. So ibig sabihin wala na naman ulit coach ang Gilas Pilipinas sa ngayon, dahil sa tapos na nga ang paghawak nila dito lang sa Asian Games. Maging ang SMC medyo mayuda lang sila nitong Asian Games. So yun ang kailangan pagplanuhan. At isa pa dito, sino ang kukuning naturalized player ng Gilas Pilipinas ngayon sa Asia Cup qualifiers at saka sa OQT, itong Olympic Qualifying Tournaments, dahil sa given na nga maganda ang nilaro nitong si Justin Brownlee. So paano si Jordan Clarkson, kukunin pa ba ito ng samahan ng basketball ng Pilipinas at saka ng MVP? So dahil nga ang respeto nga nila sa MVP at saka sa samahan ng Pilipinas, nakasa kanila ang desisyon. So dito naman tayo mga coach sa pangalawang balita natin, itong sinasabi na mayroon dalawang player na tinawagan nga nila na sumama sa team sa gagawing Asian Games sa China. Ay sabi nga dito sa balita ng Tiebreaker Times mga coach, basahin natin. Ni isang player doon walang tinatanong sa akin magkano bayad sa amin, magkano allowance, wala. That's the good thing, sabi ni Sir Al Francis Chua. Kailangan maganda daw na mag-serve lang sa country. Pero hindi dyan mga coach nagtatapos ang issue na yan na sinasabi ni Sir Al Francis Chua na wala ni isang player doon sa 16 player na kasama sa Gilas. Ang tinutukoy niya na wala ni isa na humihingi ng allowance o nagpapabayad o papapresyo. Pero hindi dito mga coach nagtapos ang kwento dito, dahil itong si Sir Ricky Vargas ay mayroong isiniwalat niya mga coach patungkol naman sa dalawang player daw na nagpapapresyo nung tinawagan nilang sumama sa Gilas Pilipinas. To I spoke to one player that he wanted to play for the team. He recalled, he said, yes, I love the country, I will play for them. So gustong-gusto ng player na to maglaro sa bansa natin. Pero ito yung sinasabi ng balita ng Tiebreaker Times kay Sir Ricky Vargas na
talk to my manager daw. Tapos yun nga, yung manager nagsasabi na maglalaro yung bata niya, kung sino man itong player na to, with good price. So kailangan may bayad, yun ang sinasabi. So dahil dito mga koys, hindi nga nila pinurso itong kanilang kagustuhan, kahit gustong gusto ito ni Coach Tim Kun o nung sino mang ang hahawak dyan. Hindi nila pinurso yung dalawang player na to, dahil nga itong dalawang player na to makakasira lang sa Gilas Pilipinas, sa motivation ng Gilas Pilipinas. Yan yung sinasabi ni Sir Ricky Vargas, na nagpapabayad nga ng mas malaki pa nga kaysa sa presyo ng naturalized player ang hinihingi nito. So kayo mga koys, may idea ba kayo kung sino yung player na ito na tinutukoy ni Sir Ricky Vargas at saka ni Sir Al Francis Chua? Ayun nga, kay Sir Al Francis Chua, hindi natin kailangan yung player na yan, kasi humihingi nga ng presyo, baka makasira nga ito sa grupo doon sa player. Dahil nang time nga magbaback out na nga ang Gilas Pilipinas, nung hindi na aprobahan ng hagok sila yung 4 na player na isasali sa Asian Games, ay nagsabi nga itong si Boss Al Francis Chua na mga back out na. Pero itong mga remaining player dyan na naiwan, sila John Mar Fajardo o An Company, ay gustong ituloy nga ang laban. So ibig sabihin, ang puso nila nandoon sa Gilas Pilipinas para sa bayan ng kanilang kagustuhan na makapag-serve sa bansa. Kaya nga itong player na to na sinasabi ni Boss Al Francis Chua at saka ni Sir Ricky Vargas ay wala dyan sa 16 player na una nilang pinili. So ngayon, ang atin na lang isipin kung sino itong dalawang player na tinutukoy na nagpapabayad muna o nanghihingi muna ng bayad bago maglaro. Gusto naman niya maglaro, kaya lang with a good price nga. So humihingi nga ito ng to the moon daw, to the moon. So ibig sabihin, malaki yung hinihinging pera nga nitong PBE player, malamang ito mga koys. Sa akin lang, malamang PBE players ito, kasi alam ni Sir Ricky Vargas malamang yun ang ating hinala. So ngayon palaisipan pa ito, kasi hindi nga ito nila binanggit yung pangalan dyan sa press conference nila na sa PBE. So para maging safe din itong player na to, hindi na lang nila binanggit kung sino ang player na ito na tinutukoy nila. Ngayon siguro mga koys, nagsisisi na yung player nito dahil nga nagkampiyon itong Gilas Pilipinas, at sigurado malaki ang magiging dito pabuya sa kanila ng POC, PC, kay MVP at saka kay Boss Ramon Ang sa ICMC at saka maging sa presidente.